Kelvin, maraming salamat. Tito Boy, kamusta? Salamat din po sa pag-imbita sa akin dito. Hapon tayo nagkikita, ngayon naman hating gabi Hati. dito sa Kaytanan in Action with Boy Abunda. Congratulations sa Sangre. Salamat, Tito Boy. Gaano kahalaga yung ikaw ang unang lalaki na tagapangalaga ng Brilyante? Mahalaga siya sa akin dahil kauna-unahan siyang nangyari. Nagkaroon ng lalaki sa mga babaeng sangre, di ba? Sangre Adamus. Yes, and medyo may pressure din siya sa akin somehow kasi minsan ang hirap bumilang sa kanila kasi syempre puro babae, hindi mo alam kung paano ka minsan mag-a-adjust or kung paano ka magsisimula ng mga bagay na may itatanong ka, ganito. Syempre may mga boundaries tayo when it comes to alam mo yun, mga bagay-bagay. Syempre, nare-respeto natin sila bilang mga kababaihan. At saka you're trailblazing in a way. Kasi bilang una, ikaw ang gumagawa ngayon ng pathway sa mga susunod pa na maaaring lalaking maging bahagi ng kwento ng Encantadia. Nandito tayo ngayon sa Aba, ay pwede ka magtanong sa akin? Yun nga, Tito Boy eh. Kasi laging ikaw yung nagtatanong. Pero magtatanong ako mamaya. Oo, walang problema. Alam mo bakit? Meron akong create na The Aba interview, which I'm doing for the first time tonight, para lang sa'yo. Nakakapagtaka sa tinagal nyo na sa industriya. Napakaraming storya nyo nang narinig, napakaraming personalidad nyo nang nakausap. Sino sa kanila o alin sa mga istorya na yon yung pumukaw ng puso mo o saan ka naantig sa ano nila, sa mga storya na yon? May naging impact sa buhay mo, ganun. Meron may mga tumatak sa aking puso. Hindi ko makakalimutan yung aking interview kay Sister Christine Tan. I was doing private conversations many years ago. Humarap ako doon sa iginagalang na madre na nagdesisyon na ang kanyang buong buhay ay she was going to dedicate it to the poor. Galing siya sa isang may kayang pamilya. Tumira siya sa Leveriza, sa Pasay, para magsilbi sa mga mahihirap. Sabi niya sa akin, we were doing the show live, sabi niya sa akin, sino ka? So, hindi nakaka-insulto yung tanong. Sabi ko, ang pangalan ko po ay si Boy Abunda. Ako'y nag-host po nitong conversation show na ito. Nagpakilala ako sa kanya. That was most challenging dahil isang sagot, isang tanong. Okay. And when you do a live show, Kailangan spontaneous. and may kwento very challenging. Kasi you had 12 minutes in the first body. Yes. Paano mo itatawid yun? Na- Paano mo ina-navigate yung 12 minutes na yun na hindi, na wala tayo... Wala kang ma-pick up, wala kang ma-pick up na kahit na maliit na bagay sa sagot niya. Kasi yung intention niya is, At ganun lang siya. Hindi katulad halimbawa ng artista o di kaya social scientist o di kaya politiko na kahit paano may ideya ako kung sino siya, alam ko na ang gagawin. Ito hindi. I was being introduced to Sister Christine Tan right while it was happening on the set. Alam mo ba that in the middle of the interview, dasal ako ng dasal. Totoo yun. Dasal ako ng dasal na parang dito yata nag-umpisa yung dasal ko up to this very day na so ito yung naging impact sa inyo. humbling. Humbling talaga. Humbling, Diba? Parang oo. pinaalala niya sa iyo kung saan ka ulit nagsimula. At ipinaalala niya sa akin kung gaano ako kalimitado. Kung ako, Tito Boy, kung ako ikaw nung nasa panahon na yun, and kasi ako bilang si Kelvin, nangarap din ako na magkaroon ng talk show, ganyan. Pwede ka naman eh. Kasi mahilig ako makinig ng storya. Mahilig din ako makipag-usap, makipagtalakayan. Mahilig din ako mag-research about sa mga gusto kong bagay. Kung ako, ikaw, ng mga panahon na yun, ano yung sasabihin, ano yung advice mo sa akin ngayon? Yung ginagawa mo, makinig and take it from there. Now, but let me tell you this. Yung karanasan na yon became one of my best interviews. Kasi ni-challenge ka. Kasi kung meron kang papel na handa, binitawan mo. Bitaw ka eh. At doon ka talaga magdadasal na, Panginoong Diyos, dalhin mo kami kung saan kami dapat pupunta. Parang kumahanga ako ngayon sa inyo kasi ang hirap din gawin ng bagay na ginagawa ninyo. Kasi ako parang kanina bago ko, actually nung nakaraan pa, sinabi nila na
pwede ka magtanong kay Tito Boy. Ang tagal-tagal ko nag-iisip, ano yung itatanong ko talaga kay Tito Boy? Hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan, kung paano ako makipag-usap sa inyo. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko kayo kakausapin actually. Pero nung narinig ko yung mga bagay nito sa inyo, meron agad ako natutunan na basta meron kang interest or meron kang bagay na inihakain sa kausap mo, meron at meron din siyang ibibigay sa'yo. Maraming salamat. Kelvin, ako naman hindi ito fast talk, pero meron akong inihanda. Ang tawag ko dito, ABA interview. The ABA interview. Mga katanungan lamang na lahat nagsisimula po ng ano. Ano? Oo, sagutin mo lang ako as fast as you can. Ano ka kapag mag-isa ka lang? Tahimik. Ano ang nakapagpapasaya sa'yo? Magpasalamat. Ano ang nakakapanakit sa damdamin mo? Husga. Panghusga. Ano ang alam mo tungkol sa pag-ibig? Love is everything. Ano ang kailangan mo sa buhay ngayon? Ang ganda niyan. Ano ang kailangan ko ngayon sa buhay ay ang Panginoon, Tito Boy. Ano ang pakiramdam ng maging isang tulad mo? Magulo. Ano ang pakiramdam ng nananalo? Nakakakaba. Ano ang pakiramdam ng talo? Nakakapagpatibay. Ano ang pinakamagandang katangian mo? Madali ako magpatawad, Tito Boy. Ano ang pinakamaling akala nila tungkol sa'yo? Arrogante ako. Sa harap ng Diyos, anong sasabihin mo sa Kanya? Patawad. Maraming salamat, Kelvin. Tito Boy, thank you. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat.